Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-uusapan po natin ang nagrereklamo ang Senado, partikular si Hontiveros dahil kumbaga gusto nila, dahil nga nahuli na si ano, 'di ba, si Alex Guo, yung dating mayor kasi tinanggal na bilang mayor. So, ex-mayor na lang. Itong si ex-mayor Alex Guo, di ba nahuli na nga sa Indonesia. And then, gusto nilang mangyari, pagbalik dito sa Pilipinas, gusto nila sa Senado daw makulong si Guo. So, parang dito pinag-aagawan na ng Kongreso, ng Korte, tsaka ng Senado. Pero ito nga, si Hontiveros nagmamaktol na sinasabi niya dapat sa Senado daw, dapat makulong si ex-mayor Alex Guo kasi siya raw yung nag-umpisa ng investigasyon na to. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin na po natin itong balitang nito at himayin natin kung bakit ba parang nagtatampurot si Senator Hontiveros. Bakit hindi daw sa kanila ibigay ito si Alex Guo. Pinagdedebatehan pa kung saan dapat manatili si Alex Guo, sa Senado ba o sa PNP Custodial Center. Git ni Senador Risa Hontiveros, sa Senado dapat dahil sila ang unang naglabas ng arrest order. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Alice Guo, the fake Filipino, will have a lot of explaining to do on Monday. Pagbabayaran niya ang pagsisinungaling niya, ang pagtago at takas at ang panloloko sa sambayan ng Pilipino. Dito, ang question ko lang naman dito, wala namang problema sa pag-iimbestiga nitong Senado. Pero tandaan po natin, ang Senado nag-iimbestiga in aid of legislation para makagawa sila ng batas na naayon doon sa kanilang hinahawakang mga issue. Ngayon, dito kasi, nangyayari, sila na yung nagbibigay, sila na yung humahatol. Kung ito ay nagsisinungaling, kung ito ba ay gumagawa ng mali. Kumbaga dito, nagiging korte na rin sila. So, kaya na rin nilang mag-issue ng warrant kahit na wala ka namang kasong kinakaharap. So, ganito yung nangyari dito kay Alex Guo na pagkakaalam ko, wala pa namang nakasampang kaso sa kanya. Ang warrant na hawak ang nag-issue Senado. Kaya nga nagmamaktol to na gusto niya sa Senado makulong itong si ex-mayor Alex Guo kasi sa kanya nagsimula yung expose na to. Pero tandaan natin, hindi naman sila korte. Pero sa kanya, kumbaga, meron na siyang guilty verdict na itong si Alex Guo is nagsisinungaling. Which is, totoo naman. Kung pagbabase lang naman natin yung mga hearing, malaki talaga yung posibilidad na nagsisinungaling itong si Alex Guo. Pero syempre, kumbaga, korte pa rin dapat kasi yung magbibigay ng judgment. Kaya nga tayong may Korte Suprema. So, magkakaiba ng function. So, yung executive, iba yung function niyan, iba yung judiciary, iba rin yung legislative. So, dito, parang lumalabas na dito, itong legislative, which is under rin ng, Senado, nasa legislative department sila, parang inaako na rin nila trabaho ng judiciary na nagbibigay ng hatol kung guilty or not guilty. Kaya nga, di ba, sabi rito ni Hontiveros, sigurado siyang kumbaga napatunayan daw nagsisinungaling itong si Alex Guo. Kaya nga, yung abogado nito, ang alam ko, parang sinasabi nga niya na wala namang nakasampang kaso, pero yun nga, may ibang kaso nakasubmit, pero hindi yun yung, kumbaga, hindi yun yung iniimbestigahan ni Hontiveros. Kaya kumbaga, ibang kaso yung kinakaharap ni Guo doon sa korte, iba yung kasong kinakaharap niya dito sa Senado.
Ipaliwanag at sandamakmak ang dapat sagutin ni Alice Go sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa Lunes kaugnay sa kanyang pagtakas at umano'y koneksyon sa iligal na pogo sa bansa. Kaya giit ni Senator Risa Hontiveros na chairman ng dalawang komite na nag-iimbestiga kay Go, dapat sa Senado siya nakadetain. Yan ay kahit pa naglabas ng warrant of arrest ang Capas Tarlac Regional Trial Court laban kay Go sa kasong paglabag naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcers sa Jakarta. Ang intindi rin daw ni Hontiveros, base sa mga unang desisyon ng Korte Suprema, ang mga criminal case laban sa municipal mayors ay dapat na nasa jurisdiction ng Sandigan Bayan. Kaya bakit daw Tarlac RTC ang nag-issue ng warrant? Ngayon, kung si Guo Huaping ay Tulad yan, kini-question niya yung korte natin, which is okay naman yun. Kasi nga, equal power naman yung tatlong branches ng government natin. Pero parang masyado namang pinalalabas dito ni Hontiveros na mas mataas yung posisyon nila. Dahil sila yung unang naglabas ng expose na to, sila yung naglabas ng arrest warrant daw ng Senado. Pero kung iisipin mo, yung arrest warrant naman ng Senado, hindi naman siya may tuturing na pang-kriminal. Kasi parang dito nag-iimbestiga lang naman sila in aid of legislation. So, gumagawa sila ng batas, particular doon sa mga hinahawakan nilang kaso. Pero hindi mo pwedeng sabihin na pag naglabas sila doon is guilty verdict kagad yun. Hindi naman yun ibig sabihin na guilty ka sa ginawa mo dahil sila yung nag-imbestiga. Diba, ang pinaka-final judgment pa rin naman dyan, yung sa korte. Kaya nga sabi nila, innocent until proven guilty. So hanggat di ka binibigyan ng guilty verdict ng korte, mananatili kang inosente. Pero dito sa Senado, ang nangyayari, kapag sinabi ng senador na ikaw sinungaling, guilty ka na sa pagsisinungaling at hindi na mababago yun. Hinatulang ka na nila na sinungaling ka. magpiyansa. Ibig sabihin, mas gusto pa niya makulong sa PNP kaysa sa Senate. We need to ask why. Why does she want to be in a jail more than... Tsaka tinuno, no, ito si Hontiveros, parang sa lahat ng mga press con na ginagawa niya, lahat ng statement niya, lahat nakasulat sa papel, parang ano to, hindi ba niya kayang magbigay ng on the spot na statement? Parang ang lumalabas dito, parang alam niyo yun na hindi siya sigurado sa mga sasabihin niya or pwede siyang magkamali. Kaya lahat na lang ng statement niya, parang kala mo tumutula kasi nakasulat lahat doon sa papel. So, ewan ko kasi sa iba, marami namang mga nagbibigay na senador ng statement. Pero, ultimo si Robin Padilla, di ba, nagbibigay ng statement. Pero, hindi siya yung nagbabasa. Kung hindi niya kayang sabihin sa English, tinatagalog niya, which wala namang mali. Pero ito si Hontiveros, ewan ko, hindi ko lang maintindihan na bakit kailangan nakasulat lahat ng sasabihin niya. Kahit naman Tagalog yung sinasabi niya. So, pwede kayang, ewan ko mahirap mag-spekulasyon eh. The Senate Detention Facility. Sagot ng kampo ni Alice Go, hindi nila kontrolado kung saan madedetine ang dating alkalde. Ko mas gusto niya sa Senate kasi nandun yung kapatid niya, di ba? Siyempre, wala naman siyang power na mamili, di ba? Kasi it will always be at the discretion of the authorities. Kahit si Senate President Chis Escudero ang tatanungin, dapat sa Senado madetain si Go. Pero ayon din kay Escudero, dahil hindi nagpiyansa si Go sa Capas RTC, kakailanganin daw ng komite na humingi ng permiso sa korte para mapaharap sa Senado si Go. Pero hirit ng abogado ni Go, siyempre dapat mag-attend siya kasi Senate yan, di ba? Pero ang question dyan, papayagan ba siya ng court? Sa kanilang jurisdiction meron silang warrant. Sumulat na raw si Hontiveros sa... Pero dito, parang ang dating nga dito, bakit sa PNP mas gustong ma-detain nito ni Alice Go? Pwedeng kasi, siyempre malaki yung, may malaking grupo raw na humahawak dito kay Alex Go. So, pwedeng, napasok na rin ng mga galamay ng pogo na to yung kapulisan. Pwede rin napasok na rin yung judiciary natin, yung mahawak ng
ng kaso ngayon dun sa RTC. Kasi doon na lang paano siya nakatakas, paano siya nakalabas ng Pilipinas, na nasa na siya, kumbaga nasa mainit yung radar sa kanya. So bakit hindi man lang siya na monitor na ito ay nakalabas na pala ng Pilipinas. So ibig sabihin, maraming tumulong, maraming, kumbaga may malaking grupo nasa likod niya na para malusutan niya yung mga naghahanap sa kanya, yung mga nagbabantay sa kanya. So pwede natin isipin din na baka napasok na rin itong RTC, itong PNP, kaya mas ginusto niya na doon siya makulong kasi ramdam niya na protektado siya. Parang alam niyo yung yung sa mga pelikula, 'di ba, yung mga nahuhuling mga guilty, tapos ang huhuli sa kanya o yung nakahuli sa kanya ay turn over dun sa mas mataas na opisyal. Tapos makikita mo yung ngingisi-ngisi lang yung mga nahuli dahil ramdam niya yung mga pupuntahan nila, puprotektahan sila. Di ba may mga ganong pelikula na makikita mo nakangisi yung hinuli tsaka yung kung saan sila dadalhin, pero yung nakahuli, makikita mo na parang dismayado na alam nila na magkakaroon ng mekos-mekos. So parang ganito yung senaryo rito, kaya nagtataka rin yung Senado na bakit doon sa PNP custodial o sa RTC manggagaling yung kung saan. Kumbaga parang dito namimili si Guo kung saan siya madedetain. At kailangan pang humingi ng permit o ng clearance yung Senado para lang mapa-appear, mapadala sa Senado para humarap para sa ginagawa nilang Senate hearing tungkol dito sa kinasasangkutan ni Alice Guo sa Pogo. RTC at sa PNP Custodial Center para padaluhin sa Senate hearing si Guo. Sabi pa ni Hontiveros, napaka-irregular na mga nangyayari at tututukan niya ang nag-o-orkestra ng anyay habulang ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños. So meron pa nga dyan yung, di ba, kung mararamdaman nyo, may mga lumabas pang ang picture na nagpa-selfie pa yung mga umaresto sa kanya. Tapos itong si Alice Guo parang nag-a-attitude pa nung siya inaaresto na doon sa Indonesia. So, mas lalong lumaki yung yung paniniwala na mukhang, kumbaga, kahit na nahuli na si Alice Guo, kumbaga nasa circle pa rin yung mga tumutulong sa kanya, very at ease pa rin siya. Diba, parang dating pa nga rito sa Pilipinas, parang naging celebrity pa to si Alice Guo. Mas naging maingay pa nga yung pagkakahuli niya kesa doon sa pagsuko ni Pastor Kibuloy. So mas maraming lumalaki yung spekulasyon na yun nga, na talagang sabi nga ni Hontiveros, issue tayo, hindi tao. So sabi nga ni Hontiveros na kailangan niya tutukan yung issue na to kasi parang nakakaamoy siya na mukhang magkakaroon ng mekos-mekos dito sa kaso ni Alice Guo. So yan din ang babantayan natin. So antayin natin yung Senate hearing na gagawin dito para kung mapapatin ba talaga si Alice Guo ng Senado. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.